managano kayo sa kapayapaan at kaliwanagan ngayon at lagi na. Ang takbo ng panahon ay nagbabadya ng maraming hamon sa inyong mga sarili. Paano'y dumarating ang mga siguan ng panahon. Ang mga biyayang nagbibigay ng pagkatakot at pagkabigla sa mga pangyayaring nagaganap sa loob at labas ng inyong pinananahanan at katotohanan na kinakailangan kayo ay higit na magtimbang at magsuri. Paano yung marami ang mga bulaang propeta na nanghihikayat ng maraming kaluluwang mahina at kulang sa pag-aaral. Natutukso at ang hibo ng isang libutan ay sadyang malakas para sa isang kaluluwang mayroon pa ng kahinaan sa kanyang sarili. Kung kaya nga kayo'y pakaiingat sapagkat lagi na'y tatawagan kayo ng pansin at uuntagin ng panahon. Lalo pa't nadarama nyo sa inyong sarili ang maraming kapighatian, ang kasakitan sa laman. Nakatotohanan namang kayo ang nagbuo at nagbalik ng mga lakas na iyan. O kaya nga't ang pagtitimbang at pagsusuri sa lahat ng inyong mga galaw, sa pintigin ng inyong mga damdamin, sa kislot ng inyong mga kaisipan ay kinakailangang pinag-aaralan, sinusuri, bago ninyo gawin ang isang bagay at kaparaanan kayo naman ang hahantong sa kasakitan at kapaitan ng inyong mga gawa. Habang kayo'y dinidilig ng mga aralin, katotohanan, ay kinakailangan ninyong madama higit sa inyong pagkatao na kailanman ay hindi kayo pinabayaan, kundi kayo'y nagkukulang lamang sa pakikipag-ugnayan sa pagiging matapat sa inyong mga sarili upang magawa ninyo ang karapat-dapat na inyong magawa at madama ninyo ang kaligayahan na hinahanap ng inyong mga kaluluwa. Ang wika nga'y unahin at sa Diyos at ang iba'y magiging karagdagan lamang. O kaya nga, kayo
sa mga sandaling ito ay kumilala sino nga kaya kayo. Ano ang inyong layunin? Bakit kayo pumanawag sa lupang ito? Ang lahat ng ito, sa kapatagan ng lupa'y nasagot. Pagkat kinakailangan ang kamamahan na nananatili at kahinaan sa inyo ay inyong paglabanan. Ang maliliit na maling gawa at mga likhong daan na inyong tinutunguhan ay katotohanang magbibigay ng kabiguan at kasipayuan. Kaya nga't ang talas ng pakiramdam, talas ng isip, ay kinakailangan ninyong masumpungan upang ito mapag-aralan ninyo. Kung ang mga bagay na inyo bang ginagawa o malilit na kaparaanang nagbibigay sa inyo ng tunay na kaligayahan, ito nga ba ang magbibigay sa inyo ng kapayapaan at kaliwanagan ng inyong sarili? Humahakbang ang inyong mga panyapa. Papalayo sa inyong mga kahinaan. At kinakailangang higit ninyong masumpungan sa inyong sarili na ang bawat yugto ng panahon ay magbibigay ng mabuting bakas. Kung dumating ang mga sandali ng huling yugto ng inyong buhay at hininga, ay ano nga kaya ang inyong naibigay at naipagkaloob at naipamana? Hindi na kayo ang mga haluluwang wala ng kamalayan, sapagkat nagising na ang inyong mga pintigin. Nasa inyong paghahanap ay nakatagpo kayo ng batisan. At sa pagkasumpong na ito'y nagbuo kayo sa inyong sarili ng pag-asa. At sa pag-asang ito'y nagtayo kayo ng inyong paninindigan sa inyong sariling magpatuloy hanggang sa huli, upang makita at madama ninyo ang kaliwanagan at kapayapang hinahanap ng lahat at bawat isa. So kaya nga matatag na at karapat-dapat na kayo itamayo at magbandila ng katotohanan at kumikilala ng inyong mga kahinaan at kamangmangan. Subalit nakikita pa rin ninyo na kulang at kulang pa rin ang bawat lumilipas na saglit sa inyong buhay upang mapuno ang mga ng inyong kaluluwa ng mga mabuti at kanais-nais na paggawa na nauukol patungo sa pagsulong ng inyong mga katauhan. Paano'y tali pa rin
at ginagapos pa rin ninyo ang inyong sarili sa tanikalaan ng kalupaan, na alam naman ninyo na ang mga bagay na ito'y magpapabigat lamang na dala-dalahan at magiging pasan sa inyong mga balikat upang ang inyong mga pagpapatuloy na mauntol at mahirapan sa iyo sa araw-araw ng inyong pagkabuhay. Subalit kung ang paninindigan at pagtitiwala ninyo sa inyong sariling kakayahan, na kailanman na hindi kayo pinabayaan sa lahat ng panahon, at nakikita at nadarama ninyo ang pintigin ng inyong mga kapwa, na tulad din sa inyong sarili, ay hindi ninyo magagawa na may gapos pa ang inyong mga kamay at paa upang hindi kayo makapaglingkod at magmahal ng tunay sa inyong mga kapwa. Paano'y nadarama na ninyo ang habag at awa? Unti-unti ipinadarama sa inyo ang mga bagay na ito upang makilala ninyo na ang inyong mga sarili na pilas ng inyong mga kapwa. Nagbibigay pala kung paanong kayo ay hindi pinabayaan at binibigyan pa rin ang pag-asa at pagkakataong magawa ninyo na punuin at gawing na mayroon ng paglilingkod at kawasuhan ng inyong mga paggawang ito. Hindi ninyo kinakailangan labis o magbibigay lamang ito ng pagkauntol sa inyong mga sariling ako. Kinakailangan ninyong itindig sa kabila man ng maraming kapaitan at kasakitang nadarama ng inyong mga laman. Ito ang laboratorio ng buhay na kinakailangan pagdaanan ninyo ang lahat ng mga kasakitan at mga likhong daan upang tunay kayong makakilala ng inyong mga sariling kamalian. Lagi na'y uuntagin at gigisingin kayo. At ito naman ay nadarama ng bawat isa upang humiling muli ng pagkakataong mabigyan ng panahon na ang mga pagkukulang na yan ay magawa ng kaparaanan at dalhin ang sarili sa tunay na landasin na tinatahak ng isang mag-aaral ng panahon. Kaya nga, mga iniibig, sikapin nawa ninyong pag-ibayuhin ang lakarin ng buhay sa lupa na ang kaunting panahon na maaaring maibigay pa sa inyo'y gamitin na mayroon ng kasilbihan na magagawa ninyo ang maraming paglilingkod
sa inyong kapwa. Pagbibigay ng panahon na pag-ugnayan ninyo sa kaitaasan. Mailapit ninyo ang inyong sarili upang dito'y hindi ninyo madama ang higpit ng hirapang nadarama kapatagan ng lupa. Kung ang kagandahan ng panahon ay nabibigay sa inyo ng lakarin sa mga alagataing panglupa, ay higit ninyong paunlarin ang inyong mga sarili na makita at matakpan ninyo ang punit-punit, kasiraan ng inyong pagkatao. At malinis ang inyong mga tibukin na magbibigay sa inyo ng kaginhawaan. Hindi lamang sa laman, kundi sa inyong mga espiritu. Kaya nga, kayo'y tinatawagan at ang mga kasangkapang ng panahon nagbibigay pala ay tunay ngang madama ninyo sa inyong mga sarili na kayo'y kabilang is-isa ang inyong mga tibukin at layunin upang kayo ay maging kaisa ng kabatlayaan na paglilingkod sa inyong mga kapwa. At kung gaanong binibigyan kayo ng mga suliranin, ay kinakailangang higit ninyong pagtiwalaan ang inyong sarili. Sapagkat kayo'y nagbibigay ng lakas sa inyong kapwa. Nagbibigay ng pag-asa at kalinga. At kayo ang maging silbing kapatid, tungkol sa higit na nangangailangan at naghahanap ng kandili na sana'y ang mga tungkulin na ipinataw sa inyong mga balikat ay tunay ninyong madama ang kahalagahan ng bawat sandali na inyong ibibigay sa inyong panunungkulan. Na nawa, hindi lamang makita na paglilingkod sa loob ng lunduyan ito, kundi sa araw-araw ng inyong pagkabuhay ay makita ang kapinuhan, ang kagandahan ng inyong saloobin, ang katapatan sa inyong mga sarili, at madarama ninyo ng bawat araw na lumilipas ay hahanap-hanapin ninyo
Ama, halo ang inyong kakandiling, sapagkat ito ang magbibigay sa inyo ng ligaya, kay buturan ng inyong puso, sa inyong kaisipan, upang kayo'y higit na maalayan, pag-asa, at nakita ninyo ang kahulugan ng buhay at tungkulin sa kapatagan ng lupang ito. Magpapatuloy tayo sa ibaba sa pagbibinhi ng tubig at nawa ay manatili ang kapayapaan sa loob at labas ng ating luluyan. Pansamantalay iiwan